Sa loob lamang ng isang gabi, tila ginawang isang napakalaking larangan ng digmaan ng Ukraine ang buong lalim ng teritoryo ng Russia. Mula sa mga rehiyon sa hangganan tulad ng Bryansk, Kursk at Belgorod hanggang sa Moscow, Rostov at sa sentro ng industriya sa Tatarstan na mahigit 1,200 kilometro ang layo, daan-daang UAV ang sabay-sabay na lumitaw sa himpapawid. Ang ataking ito ay nagpilit sa buong sistemang depensang panghimpapawid ng Moscow na mag-unat at ipagtanggol ang napakalawak na espasyo sa loob ng iisang gabi. Ayon sa Ministry of Defense ng Russia, humigit kumulang 456 na Ukrainian UAV ang naitala na harang o na-neutralisa noong gabi ng Agosto 10. Bagamat idineklara ng Moscow na karamihan sa mga drone ay matagumpay na napabagsak gamit ang mga S-400 Pantsir S-1 o sistemang electronic warfare, ang lawak ng operasyon ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Ipinakikita nito na ang heograpikong distansya ay hindi na sapat upang magsilbing tiyak na kaligtasan para sa malalim na teritoryo ng Russia. Ang naganap noong Agosto 10 ay hindi lamang isang nakahiwalay na panggugulo sa pamamagitan ng mga pag-ataking panghimpapawid. Sa halip, ipinakikita nito ang mas pinahusay na estratehiya ng Ukraine sa pagtagos sa malalim na teritoryo ng kalaban at sa hindi pantay na digmaang panghimpapawid. Sa halip na mag-focus lamang sa ilang tiyak na pasilidad sa hangganan, gumagamit na ngayon ang Kyiv ng malalayo ang mga kumpol ng drone upang lumikha ng sabay-sabay na presyon sa napakaraming rehiyon. Dahil dito, napipilitan ng militar ng Russia na hatiin at ipamahagi ang kanilang limitadong mga kagamitang pangdepensa sa himpapawid sa iba't ibang sulok ng bansa. Kapag kailangan protektahan ng Moscow ang mas maraming pasilidad ng militar, enerhiya, petrokemikal at maging ang kabisera, ang bawat rehiyon ay nagiging mas madaling kapitan ng mga puwang sa depensa. Ang kailangan lamang gawin ng Kiev ay patuloy na maghanap ng mga kahinaan sa napakalawak na himpapawid ng kalaban. Ang malawakang ataking ito ay nagpakalipas din matapos ang isang linggo ng matinding pambobomba ng Russia mula sa himpapawid laban sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Sa loob ng linggong iyon, nagpakawala ang Moscow ng malaking bilang ng mga KAB o Guided Glide Bomb, cruise missile, ballistic missile at attack drone. Ang mga kaganapan noong gabi ng Agosto 10 ay bahagi ng mas matinding estratehiya ng Kiev kung nais ng Russia na gawing larangan ng digmaan ang buong kalawakan ng Ukraine. Ipararamdam din ng Ukraine na ang sariling malalim na teritoryo ng Russia ay hindi ligtas. Ayon sa pahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, sa loob lamang ng isang linggo bago ang kaganapang ito, nagpakawala ang Russia ng 61 missile, kung saan 56 ang may ballistic trajectory. Bukod dito, gumamit din ng Russia ng mahigit 1,560 attack drone na karaniwang uri ng Shahed at mahigit 1,540 guided aerial bomb laban sa mga pamayanan ng Ukraine. Sa kabiserang Kyiv pa lamang, humigit kumulang 27 katao ang pumanaw sa loob ng linggong iyon dahil sa matinding pag-atake. Ang mga bilang na ito ay nagpapakita na ang digmaan sa himpapawid ay pumasok na sa isang bagong antas. Hindi na lamang ito usapin ng labanan sa pangunahing linya sa Donetsk o Zaporizhia, kundi isang tagisan ng kakayahang maghatid ng pinsala sa malalalim na bahagi ng teritoryo ng bawat isa. Habang umaasa ang Russia sa kanilang malaking imbaka ng mga missile, guided bomb at attack drone, ang Ukraine naman ay gumagamit ng sarili nitong sistema ng malalayuang drone upang tamaan ang mahihinang bahagi ng ekonomiyang sumusuporta sa digmaan ng Russia. Ang pinakamatinding punto ng tensyon noong gabi ng Agosto 10 ay naganap sa lungsod ng Nizhnekamsk sa Republika ng Tatarstan, humigit kumulang 1,200 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Kinumpirma ng mga lokal na awtoridad na matapos ang pag-atake ng mga UAV, 30 katao ang pumanaw at 38 na iba pa ang nasugatan. Dahil dito, ang pinuno ng Republika ng Tatarstan na si Rustam Minikhanov ay opisyal na nagdeklara ng isang araw ng pagluluksa sa buong rehiyon. Ayon sa alkalde ng Nizhnekamsk na si Radmir Belyayev, maaga pa lamang sa madaling araw ng Agosto 10 ay naglabas na siya ng opisyal na babala ukol sa banta ng mga papalapit na UAV. Bagamat hindi kaagad idinetalye ng lokal na pamahalaan ang buong listahan ng mga nasira, kalaunan ay kinumpirma ng mga awtoridad na kapwa ang mga pasilidad pang-industriya at mga sibilyang lugar sa rehiyon ay naging target o naapektuhan. Mula sa pananaw ng militar at ekonomiya, ang Nizhnekamsk ay may napakahalagang papel para sa Russian Federation. Ang lungsod na ito ang itinuturing na puso ng sentrong petrokemikal ng Russia sa rehiyon ng Volga,
kung saan nakapokus ang malaking konsentrasyon ng mga refinery ng langis at mga complex na nagpoproseso ng produktong petrokemikal. Hindi katakataka na ang anumang banta sa lugar na ito ay nagdudulot ng malaking pangamba sa pamunuan ng Russia. Matapos ang mga pagsabog, ang independenteng Russian media outlet na Astra ay nagsagawa ng pagsusuri gamit ang mga litrato at video na naitala ng mga lokal na saksi. Batay sa kanilang pagsusuri sa heograpikong lokasyon at mga nakikitang ebidensiya, lumalabas na isa sa mga pangunahing target na tinamaan o nalagay sa panganib ay ang complex ng Nizhnekamsk Neftekhim o NKNKA. Ang NKNKA ay isa sa pinakamalaking tagagawa sa buong Europa at Russia ng sintetikong goma, ethylene at mga polymer na pang-industriya sa ilalim ng Sibur Group. Sa isang bansang nagpapatakbo ng ekonomiyang nakatuon sa digmaan, ang sintetikong goma at mga polymer ay itinuturing na kritikal na sangkap para sa industriya ng depensa. Kinakailangan ng mga ito sa paggawa ng mga gulong para sa mabibigat na truck militar, mga gulong at thread para sa mga armored personnel carrier, mga gulong ng sasakyang panghimpapawid, pati na rin mga materyales na pang-insulasyon, seal at gasket para sa mga guided missile at tangke. Kapag nagkaroon ng pagkaantala sa NKNK, maaari itong lumikha ng malaking sagabal sa buong hanay ng supply para sa paggawa ng mga kagamitang pandigma ng Russia. Bukod sa NKNK, sa mismong zonang pang-industriya ng Nizhnekamsk ay matatagpuan din ang refinery ng langis ng Tatneft at ang complex sa pagpoproseso ng langis ng Taif NK. Ang pagkakaroon ng napakaraming estratehikong infrastruktura na magkakatabi ay ginagawang napakahalagang target ang buong sentrong pang-industriya ng Nizhnekamsk. Kapag ang mga pasilidad na ito ay nakatayo ng malapit sa isa't isa, ang isang pag-atake ng drone ay hindi kailangang ganap na magwasak ng buong gusali upang makalikha ng estratehikong epekto. Ang simpleng pagpilit sa mga pabrikang ito na pansamantalang ihinto ang produksyon, ilikas ang mga manggagawa, magsagawa ng pagsusuri sa kaligtasan, o baguhin ang schedule ng operasyon ay sapat na upang magdulot ng malaking gastos at abala. Ang mga pagkaantalang ito ay nagdudulot ng pinsalang unti-unting nagpapahina sa kapasidad ng industriya sa paglipas ng panahon. Hindi ba't ang ganitong tuloy-tuloy na pagkaantala sa produksyon ay maaring maging mas nakapaparalisa sa mahabang takbo ng digmaan? Ito ang isa sa mga pangunahing lakas ng taktika ng paggamit ng malalayuang drone. Ang isang maliit na OWA drone ay maaring hindi nagtataglay ng kasing laking pampasabog kumpara sa isang cruise missile o ballistic missile. Subalit kung gagamitin ito sa sapat na bilang at sa tamang pagkakataon, maaari nitong pilitin ng isang buong kompleks pang-industriya na lumipat mula sa produksyon tungo sa mas mataas na antas ng pag-iingat at depensa. Ang pag-atake noong Agosto 10 ay hindi rin ang unang pagkakataon na ang Nizhnekamsk ay naging target ng mga pag-ataking panghimpapawid. Noong buwan ng Hunyo, ang refinery ng langis ng Tatneft ay naitalang tinamaan ng mga drone at noong Hulyo ay nabalita ring tinarget ang complex ng TAIF NK. Maging ang NKNKA ay nauna ng tinarget noong nakaraang Marso kung saan idineklara ng mga otoridad ng Russia na isang katao ang pumanaw at humigit kumulang 50 ang nasugatan. Ang paulit-ulit na pag-target sa iisang zonang pang-industriya ay nagpapakita ng isang malinaw at pangmatagalang estratehiya ng Ukraine. Hindi nila kailangang ideklara ang kompletong pagkawasak ng isang pasilidad sa iisang gabi lamang. Sa halip, sa pamamagitan ng patuloy na paglikha ng banta sa himpapawid, napipilitan ang Russia na maglaan ng malaking pondo para sa proteksyon, pagkukumpuni at karagdagang seguridad sa mahabang panahon. Matapos ang mga pag-atake, ang mga Ukrainian Telegram channel tulad ng Supernova Plus at Excelenova Plus ay naglabas ng mga pahayag na matagumpay umanong tinamaan ng mga UAV ang isang refinery sa Nizhnekamsk at nag-post ng mga video ng usok at apoy. Subalit mahalagang linawin na ang mga pahayag na ito ay wala pang independenteng beripikasyon kaya hindi pa formal na makukumpirma ang eksaktong antas ng pinsala. Ang natitiyak lamang batay sa mga kinumpirmang pahayag ay ang katotohanan ng ang Nizhnekamsk ay nakaranas ng matinding insidente na nag-iwan ng 3 pumanaw at 35 pumanaw. Kung ang Nizhnekamsk ang lugar na nakaranas ng pinakamalaking bilang ng nasawi sa gabing iyon, ang kabuang mapa ng ataking inilunsad ng Ukraine ang nagpapakita ng lawak at ambisyon ng operasyon. Ayon sa opisyal na ulat ng Ministry of Defense ng Russia, ang mga drone ay naitala at naharang sa mga lalawigan ng Bryansk, Kursk, Kaluga, Tula, Belgorod, Oryol, Voronezh, Rostov, Penza, Ulyanovsk,
Saratov, Orenburg at Samara. Kasama rin sa listahang ito ang rehiyon ng Moscow, Krasnodar Krai, Tatarstan at ang peninsula ng Crimea. Ang napakahabang listahang ito ng mga rehiyon ay nagpapatunay na ang Ukraine ay hindi lamang gumamit ng iisang ruta ng paglipad. Ang mga UAV ay pumasok mula sa mga kanlurang hangganan, mula sa timog malapit sa Black Sea, mula sa gitnang bahagi ng Russia, hanggang sa rehiyon ng Volga at Tatarstan sa silangan. Ito ay isang napakalawak na heograpikong saklaw na nagdudulot ng isang napakahirap na problema para sa sistema ng pamamahala at koordinasyon ng depensang panghimpapawid ng Russia. Kahit na ang isang bansa ay nagtataglay ng pinakamoderno at pinakamalakas na sistemang depensang panghimpapawid, ang bawat baterya ng missile ay mayroon pa ring mga pisikal na limitasyon. Ang bawat radar system ay may limitadong saklaw, ang bawat launcher ay may limitadong bilang ng mga interceptor missile, at ang bawat unit militar ay nangangailangan ng oras upang muling magkarga. Kapag nagpasya ang Moscow na maglagay ng karagdagang depensa sa paligid ng pambansang kabisera, maaring mabawasan ang proteksyon ng mga malalayong refinery o airbase sa ibang lalawigan. Kapag naglipat naman sila ng mga S-400 o Panzer S-1 patungo sa Tatarstan upang protektahan ang NKNK, maaari namang magkaroon ng mga panibagong puwang sa depensa sa mga lalawigan, sa hangganan o sa mismong pangunahing linya ng labanan. Ito ang estratehikong epekto na naislikhain ng Kyiv. Ang pilitin ng pamunuan ng Russia na gumawa ng napakahirap na mga pagpapasya at mamili kung aling mga mahahalagang pasilidad ang dapat unahin. Walang anumang bansa sa mundo ang may kakayahang maglagay ng perpektong proteksyon sa bawat pabrika, airbase, imbakan ng langis at lungsod ng sabay-sabay, lalo na sa isang bansang may napakalawak na teritoryo. Habang lumalawak ang kakayahan ng mga Ukrainian drone na lumipad ng mas malayo, napipilitan ang Moscow na palawakin din ang kanilang saklaw ng depensa. Sa rehiyon ng kabisera, sinabi ng alkalde ng Moscow na si Sergei Sobyanin na humigit kumulang 23 UAV ang matagumpay na nawasak habang papalapit ang mga ito sa lungsod. Ang katotohanang patuloy na nakararanas ang Moscow ng mga banta mula sa mga drone ay may napakalaking simbolikong kahalagahan. Ang kabisera ng Russia ay hindi lamang sentro ng politika at pamahalaan, kundi ito rin ang pangunahing simbolo ng katatagan ng Estado. Sa tuwing tutunog ang mga sirena ng babala sa pag-ataking panghimpapawid o kapag kailangan magpaputok ng mga missile ng depensang panghimpapawid sa paligid ng Moscow, ipinapaalala ng Ukraine sa mamamayang Russian na ang digmaan ay hindi na lamang isang malayong kaganapan. Ang ganitong psikolohikal na epekto ay malinaw na nakaaapekto sa pananaw ng publiko sa loob ng bansa. Sa timog na rehiyon naman ng Rostov, kinumpirma ni Governor Yuri Slyusar na mahigit 70 UAV ang napabagsak ng kanilang depensa sa loob ng iisang gabi, kabilang ang mga drone sa Kamensk-Shakhtinsky at sa 7 pang distrito. Ang Rostov ay may napakahalagang tungkulin sa operasyong militar ng Russia dahil ito ang pangunahing sentro ng logistika at transportasyon na sumusuporta sa mga sundalong Russian sa timog at silangang bahagi ng Ukraine. Kapag nagawa ng Ukraine na patuloy na maglagay ng matinding presyon sa Rostov, napipilitan ng Moscow na maglaan ng karagdagang mga sundalo at depensa upang protektahan ang kanilang mga linya ng transportasyon. Maging ang rehiyon ng Kaluga ay kasama rin sa mga naging target noong gabi ng Agosto 10. Ayon sa pahayag ni Governor Vladislav Shapsha, humigit kumulang 16 UAV ang matagumpay na nawasak sa kanilang himpapawid at idineklara niyang walang naitalang nasawi, nasugatan o malaking pinsala sa kanilang lalawigan. Ang mga kaganapang ito sa iba't ibang rehiyon ay nagpapakita ng kabuuang presyong kinakaharap ng depensa ng Russia. Kung titingnan ng hiwa-hiwalay ang bawat opisyal na pahayag ng mga gobernador, maaari itong iharap ng Moscow bilang patunay ng pagiging epektibo ng kanilang depensang panghimpapawid. Subalit kung titingnan ang kabuuang larawan, ang katotohanan kailangang humarap ng Russia sa daan-daang drone sa 16 na magkakaibang rehiyon sa loob ng iisang gabi ay nagpapakita ng isang napakalaging hamon. Sa tuwing makadidetect ang mga radar ng Russia ng isang papalapit na target, isang mahaba at magastos na serye ng pagtugon ang kailangang pagganahin kaagad. Kapag ang lahat ng mga hakbang na ito ay kailangang gawin ng sabay-sabay para sa 456 na magkakahiwalay na drone sa loob ng iisang gabi, mabilis na tumataas ang kabuuang gastos sa operasyon at pananalapi para sa proteksyon ng bansa. Ito ay nagiging isang malinaw na digmaan ng unti-unting pag-ubos sa yaman at pamamahala ng mga limitadong kagamitan. Ang mga malalayo ang strike drone na ginagamit ng Ukraine tulad ng Lyuchi, Bobber o UJ-22
ay may halaga lamang na humigit kumulang 20,000 hanggang 50,000 US dollar bawat isa. Sa kabilang banda, ang mga interceptor missile para sa S-300 o S-400 ay nagkakahalaga ng 1.5 milyon hanggang 3 milyong US dollar bawat isa. Ang napakalaking agwat na ito sa halaga ay nagpapakita ng isang napakahinang palitan ng gastos para sa nagtatanggol at higit na pabor sa umaatake na maaaring umabot mula 1 laban sa 30 hanggang 1 laban sa 100. Ibig sabihin, kahit na ang isang Ukrainian drone ay matagumpay na mabaril bago makarating sa target, naabot pa rin ito ang isang mahalagang bahagi ng layunin nito sa pamamagitan ng pagpilit sa kalaban na gumamit ng isang napakamahal at mahirap palitang missile. Dahil hindi kayang makipagsabayan ng Kyiv sa Russia sa dami ng mga mamahaling ballistic missile, nagpasya ang Ukraine na umasa sa sarili nitong sistema ng mga OWA drone. Ang mga drone na ito ay mas madaling buuin sa malaking bilang at pinalilipad ng sabay-sabay sa malalaking grupo. Gumagamit din ng Ukraine ang mga panlilang na drone kasabay ng mga aktibong strike drone upang lumikha ng napakaraming bakas sa radar at lituhin ang mga sensor na nagpapahirap sa mga Russian operator na kilalanin kung alin ang tunay na banta. Sa ganitong punto ng labanan, ang mismong bilang ng mga drone ay nagiging isang uri ng sandata. Kahit na ipagpalagay nating napakalaking porsyento ng mga drone ang matagumpay na mapabagsak ng mga Panzer S-1 o sistemang electronic warfare, ang maliit na porsyento ng mga drone na nakalulusot at nakatatama sa mahahalagang target na pang-industriya ay sapat na upang makalikha ng matinding pinsala at estratehikong epekto. Hindi ba't lalo lamang nitong ipinakikita ang kahalagahan ng bagong doktrina ng Ukraine? Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mahigit 450 drones sa loob ng iisang gabi, sinusubukan ng Ukraine na sirain ang paniniwalang ang malalim na teritoryo ng Russia ay isang ligtas na santuwaryo na hindi kayang abutin ng digmaan. Nais iparamdam ng Kyiv sa pamunuan sa Moscow na ang bawat pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine ay magkakaroon ng katumbas na pampolitika at pang-ekonomiyang gastos sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Paulit-ulit na idinedeklara ng Ukraine na ang kanilang mga malalayuang pag-atake ay nakatuon lamang sa mga pasilidad ng militar, enerhiya at industriya na sumusuporta sa kapasidad ng Moscow na magpatakbo ng digmaan. Sa halip na direktang atakihin ng mga linyang depensa sa pangunahing larangan ng labanan na napapalibutan ng mga kuta, pinipili ng Ukraine na tamaan ang mga pinagmumulan ng kagamitan ng kalaban. Kasama rito ang mga refinery ng langis na nagpoproseso ng gasolina para sa mga tangke, mga imbakan ng langis na nagsusuplay sa mga truck na panglogistika, mga airbase militar kung saan nagmumula ang mga bomber aircraft, at mga pabrikang petrochemical tulad ng NKNKA. Hindi kailangang hangarin ng Ukraine ang kumpletong pagbagsak ng buong ekonomiya ng Russia sa isang gabi lamang, kundi ang patuloy na magdulot ng mga pagkaantala at abala sa pinakamahahalagang bahagi ng industriya. Kapag ang isang refinery ng langis ay pansamantalang napilitang huminto sa operasyon dahil sa banta ng drone, maaari itong magdulot ng pagbaba sa pangunahing kapasidad sa pagdadalisay ng bansa ng hanggang 10 hanggang 25% sa ilang panahon. Upang matiyak na may sapat na supply ng gasolina ang mga sundalo sa pangunahing larangan ng labanan, napipilitan ang pamahalaan ng Russia na magpatupad ng mga pagbabawal sa pag-export ng gasolina na nagbabawas naman sa kita ng bansa mula sa dayuhang salapi habang nagpapataas ng inflasyon sa loob ng bansa. Kapag ang isang airbase militar sa Rostov o Kaluga ay patuloy na inaatake ng malalaking grupo ng drone, napipilitan ang Russian Aerospace Forces na ilipat ang kanilang mga bomber at fighter jet sa mas malalayong paliparang militar na nagpapahaba ng oras ng paglipad at nagpapababa sa kabuuang bilang ng mga misyon ng pambobomba bawat araw. Ito ang mismong kahulugan ng digmaan ng unti-unting pag-ubos sa antas ng malalim na estratehikong teritoryo. Maaari makumpuni ng Russia ang isang sirang tubo sa pabrika sa loob ng ilang linggo. Subalit kung makalipas ang isang buwan ay muling babalik ang mga drone sa parehong pabrika, patuloy na magpapatong-patong ang gastos para sa seguridad, pagkukumpuni at karagdagang tauhan. Napipilitan ang Moscow na pumili kung maglalagay sila ng karagdagang mga lambat laban sa drone, mga estasyon ng panggugulo sa signal at mga unit ng missile para sa depensang panghimpapawid sa bawat pabrika, or kung itatabi nila ang mga ito para sa pangunahing larangan ng labanan. Ang isa pang napakahalagang bentahan ng taktika ng Ukraine ay matatagpuan sa mismong heograpiya ng Russia. Sa panahon ng kapayapaan, ang pagkakaroon ng napakalawak na teritoryo ay isang napakalaking bentaha dahil nagbibigay ito ng malalim na estratehikong espasyo at napakaraming likas na yaman.
Subalit sa panahon ng digmaan ng mga drone, kung kailan ang mga murang OWA drone ay kayang lumipad ng mahigit 1,200 kilometro, ang napakalawak na teritoryo ay nagiging isang napakalaking hamon sa depensa dahil nangangailangan ito ng libu-libong radar, baterya ng missile at mga tauhan upang magbantay sa bawat sulok. Ang Republika ng Tatarstan ang pinakamalinaw na halimbawa ng katotohanan ito. Bagamat matatagpuan ang Nizhnekamsk sa napakalayong bahagi ng bansa, paulit-ulit pa ring nakararanas ang rehiyon ng mga pag-ataking panghimpapawid mula sa mga drone. Nagdudulot ito ng isang malaking pagbabago sa paraan kung paano dapat tingnan ng pamunuan sa Moscow ang konsepto ng sarili nitong malalim na teritoryo. Kung ang isang sentrong pang-industriya na matatagpuan ng higit 1,200 kilometro mula sa hangganan ay maari pa ring marating at tamaan ng mga drone, hindi na maaaring mag-focus lamang ang Russia sa paglalagay ng depensa sa paligid ng Ukraine or sa mga lalawigan sa hangganan. Bukod sa mga epektong pangkabuhayan at pangmilitar, ang ganitong uri ng mga pag-atake ay nagdudulot din ng malaking epektong psikolohikal at pampolitika sa loob ng lipunang Russian. Sa mga unang taon ng digmaan, karamihan sa mga mamamayang Russian na nakatira sa malalayong lungsod tulad ng Nizhnekamsk, Samara o Moscow ay maaaring nakararamdam na ang labanan ay isang malayong kaganapan. Subalit kapag ang mga pag-atake ng drone ay nagiging sanhi ng mga pagsabog, paglikas ng mga manggagawa sa pabrika, pagkaantala ng mga biyahe sa paliparan, at pagtunog ng mga sirena sa gitna ng gabi, ang distansyang iyon ay unti-unting nawawala. Sa pananaw ng pambansang politika, nagdudulot ito ng isang mahirap na problema para sa pamahalaan sa Kremlin. Nais ng pambansang pamahalaan na maipakita sa kanilang mamamayan na kontrolado nila ang buong sitwasyon at ligtas ang bansa. Subalit sa tuwing ang mga panrehiyong pinuno tulad ni Rustam Minikhanov sa Tatarstan o si Radmir Belyayev sa Nizhnekamsk ay kailangang magdeklara ng araw ng pagluluksa o maglabas ng mga pampublikong babala ukol sa mga drone, nagiging mas mahirap para sa pamahalaan na panatilihin ang imahe na ang malalim na teritoryo ng bansa ay ganap na ligtas. Sa kabila ng lahat ng mga puntong ito, mahalaga pa ring manatiling maingat at patas sa pagtatasa ng mga eksaktong resulta ng ataking ito. Ang bilang na 456 UAV ay nagmula sa opisyal na ulat ng Ministry of Defense ng Russia at wala pang independenteng verifikasyon na formal na nakapagpatunay sa kabuuang bilang ng mga drone na pinalipad ng Ukraine sa gabing iyon. Sa kaparehong paraan ng mga pahayag sa mga Telegram channel na nagsasabing nasira o nasusunog ang ilang bahagi ng refinery sa Nizhnekamsk ay wala ring independenteng kumpirmasyon. Sa gitna ng isang matinding digmaan, ang bawat panig ay may sariling dahilan upang iharap ang mga balita sa paraang makatutulong sa kanilang sariling salaysay. Ang Russia ay may dahilan upang bigyang diin ang mataas na bilang ng mga napabagsak na drone upang ipakita ang husay ng kanilang depensa, habang ang Ukraine naman ay may dahilan upang bigyang diin ang mga larawan at video ng pagsabog upang ipakita ang kakayahan ng kanilang mga sandata. Dahil dito, ang pinakamalaking kahalagahan ng mga kaganapan noong gabi ng Agosto 10 ay hindi lamang nakasalalay sa eksaktong bilang ng mga drone na nakatama, kundi sa lawak at dami ng mga rehiyong kinailangang harapin ng depensa ng Moscow sa loob ng iisang gabi. Kung ang depensa ng Russia ay kinailangang humarap sa mahigit 450 UAV sa loob ng iisang gabi sa higit 16 na magkakaibang rehiyon pati na sa Crimea, ipinakikita nito na ang Ukraine ay nakatamo na ng kakayahang maglunsad ng mga operasyon sa antas ng isang malawakang kampanya. Ipinakikita ng Kyiv ang kanilang kakayahang gumamit ng daan-daang unmanned aerial system upang lumikha ng isang napakalawak at organisadong hanay ng mga banta sa buong himpapawid ng Russia. Ang bawat katulad na operasyon ay nagpapadala ng malakas na mensahe at nagpapataas sa gastusing pang-operasyon ng pamunuan sa Moscow. Nais ng Ukraine na iparamdam sa Russia na ang halaga ng digmaan ay kailangang bayaran hindi lamang sa mga trinsera sa pangunahing larangan ng labanan sa Donetsk, kundi sa buong lalim ng kanilang pambansang teritoryo. Ang isang sistemang depensang panghimpapawid na kailangang ilagay sa Tatarstan ay isang sistemang hindi na maaaring gamitin upang protektahan ng isang mahalagang airbase sa ibang lalawigan. Ang isang radar na nakatuon sa pagbabantay sa isang refinery ay isang radar na hindi na magagamit sa mismong larangan ng digmaan at ang isang unit ng electronic warfare na nakatalaga sa Moscow ay hindi maaaring gamitin ng sabay sa Rostov,
Ito ang problema sa paghahati ng limitadong kagamitan na nais iparanas ng Ukraine sa Russia ng mas madalas sa mga darating na panahon. Kung magagawa ng Kiev na patuloy na palakihin ang produksyon ng kanilang mga malalayuang drone, palawakin ang saklaw ng paglipad at paghusay ng mga sistema ng paggabay, patuloy lamang nalalaki ang presyon sa depensa ng Russia. Para sa pamunuan sa Moscow, ang pangunahing hamon sa kasalukuyan ay hindi na lamang kung paano babarilin ang iisang papalapit na drone, kundi kung paano poprotektahan ang libu-libong kritikal na pasilidad at sentrong pang-industriya na nakakalat sa isang napakalaging teritoryo. Dahil dito, ang gabi ng Agosto 10 ay maaring tingnan bilang isang malinaw na patunay ng nagbabagong balanse sa digmaan ng mga drone. Bagamat nagtataglay pa rin ang Russia ng napakalaging bentahe sa dami ng mga missile, fighter jet at guided glide bomb, nakatagpo naman ang Ukraine ng isang epektibong kasangkapan upang lumikha ng hindi pantay na presyon sa malalim na bahagi ng teritoryo ng kalaban. Hindi kailangan ng Kiev na magkaroon ng mas malaking hukbong panghimpapawid kumpara sa Russia upang pilitin ang Moscow na pumasok sa isang kalagayan ng depensa sa sarili nitong teritoryo. Ang kailangan nito ay sapat na bilang ng mga malalayoang drone, sapat na saklaw ng paglipad, mahusay na impormasyong paniktik at maayos na organisasyon. Mula sa Moscow hanggang Rostov at mula Crimea hanggang sa malalim na bahagi ng Tatarstan, ang bawat rehiyong napipilitang magpatunog ng mga sirena ng babala sa pag-ataking panghimpapawid ay nagsisilbing patunay na ang larangan ng digmaan ay tuluyan ng nagbago. Ang digmaan ay unti-unti nang umaabot sa mga refinery ng langis, mga complex na petrokemikal, mga sentro ng logistika at sa mismong himpapawid na dating itinuturing na napakalayo upang marating ng Ukraine. Ito ang tunay na estratehikong tagumpay na hinahanap ng Kiev. Ang pilitin ng buong estado ng Russia na mamuhay sa isang kalagayan ng patuloy na pag-iingat at depensa na nagiging mas malawak, mas mahal at mas mahirap panatilihin. Kung naging kapakipakinabang sa iyo ang malalim na pagsusuring ito tungkol sa militar at geopolitika, i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang pagsusuri sa mga pinakabagong kaganapan sa buong mundo.